Magandang hapon po muli sa ating lahat at sa huling Sunday, Lord's Day ng taon nito, gaya ng nabanggit din naman kanina ay medyo may goosebump din ako dahil sa biyaya ng Panginoon ay nakaraos tayo, natapos tayo ng isang buong taon. Yun. So, naano ako doon, naantal. Anyway, so, ang atin pong sermon ngayong hapon ay mula doon sa preaching ni Reverend Eric Campen. Siya po ay Minister Emeritus ng Orangeville Canadian Reformed Church at kanya po itong ipinahayag noong July 23, 2012. Akala ko po ay December 28 o 29 din eh. So, matagal-tagal na rin po ito na na-preach, subalit ang mga salita ng ating Panginoon ay hindi nagmamaliw at walang season na kinakailangan. So, mga kapatid, yun po, simula ng ating pag-aaral ng serye o ng paksa patungkol sa Lord's Prayer. If you could imagine, Lord's Day 45, tayo nag-umpisa ng topic or ng series of topics sa Heidelberg Catechism about the Lord's Prayer. Natutunan natin na sa pagkaalam ng mga tanda ng isang tunay at katanggap-tanggap na panalangin ay nakapaloob dito ang dalawang bagay. Ang dalawang bagay po ito ay ang pagpapakumbaba o yung humility and confidence. So, ang nakita ko pong isang best na interpretation ng confidence is yung pagkakatiwala o yung pagtitiwala. May pagpapakumbaba sa atin bilang mga nananalangin at mayroon ding nagtitiwala sa atin dinadalanginan mula sa ating Diyos na umibig sa atin kay Kristo. At ang mga tanda po na ito o yung marks of the true prayer ay siya ding pangunahing aspeto na dapat nating makita at mabanggit habang tinatapos natin yung ating mga pananalangin. Sa biyaya at habag ng Diyos, tayo ay nagpapasalamat dahil humantong na po tayo doon sa Lord's Day 52. Ang huling 3 katanungan sa Heidelberg Catechism. Pinasasalamatan natin ang Diyos una sa lahat sa pagtuturo niya sa atin ng bakit tayo nananalangin, ano ang ating idinadalangin, at papaano tayo mananalangin. At marapat din po na sa pangwakas na sermon, ukol dito ay makita din natin ang kahalagahan ng kabuuan ng pagwawakas ng isang panalangin o yung paano ba natin ito tinatapos. At nawa po ang sermon na ito ay hindi lamang maging isang aralin para sa atin, kung hindi maging isang kasangkapan ng Diyos ng kanyang biyaya sa ating buhay, sa ikatatatag ng ating mga pananampalataya. Sama-sama po nating tunghayan ang mensahe kayong hapon na may pamagat. We finish our prayer unsure of ourselves, but absolutely sure of our Father. In relation din dun sa ating first morning sermon kanina na mayroong common word na sure. Christ, our cornerstone, sure salvation. At isa na naman pong sure ang atin pong pagbubulay-bulayan ngayong hapon. Tayo po muna ay sumandaling yumuko, tayo manalangin. Blessed Lord, who has caused the Holy Scriptures to be written for our learnings, grant that we may hear and read and learn and inwardly digest them, that through the comfort of your holy word, we may embrace and ever hold fast the blessed hope of everlasting life.
which you have given us in our Savior, Jesus Christ. Amen. At dalawa po ang ating magiging sermon points. The most unsure of ourselves, we asked, lead us not into temptation. And absolutely, on the second point, sure of our Father, we end with a doxology and amen. Para po sa unang sermon points, habang binibigkas natin ang petisyon na ito sa Lord's Prayer, siguro ay napapaisip tayo at gumagana yung ating, sabi nga ay pagiging theological, at napapatanong tayo, ano ba ang role ng ating Diyos sa temptations? Ganong alam natin na ang Ama ay walang kasalanan o hindi nagkakasala o walang kasalanan. Bukod pa dito, alam din natin na ang ating Ama ay hindi tumutukso ng sinuman. Iyon ay sinabi sa James chapter 1 verse 13. Habang alam din natin na ang dakilang Diyos ay ang nangangasiwa at nangangalaga sa lahat ng bagay. Kaya po tayo mayroong doctrine of God's providence. Ay tila baga may pagpapakita ng contradictions dito. Papaano ang Diyos na siyang nagsasabi na iniibig niya tayo ay siya ding nagpapahintulot na harapin natin ang mga temptations? How can a God who says that He loves us, allows us to face temptations? How can it be said that God does not tempt anyone to sin when at the same time we say that He is involved in the temptation that come our way? Does that not make Him responsible? Ilan po yan sa mga katanungan na maaaring pumasok sa ating mga kaisipan, hindi po ba? But the simple answer to this problem or to this question, brothers and sisters, is to humbly bow or submit before God's Word and revelation. Na sa ating pagbigkas ng petition, lead us not into temptation, ay nagiging malinaw po sa atin na totoo nga na ang Diyos ay tunay na may control sa lahat ng temptation na maaaring maranasan natin. Na kinikilala ng nananalangin na ang Diyos lamang ang makapaglalayo sa Kaniya, sa kasalanan at tukso. Hence, yung pong panalangin, Lord, lead us not into temptation. Hindi po totoong kaisipan na kapag ang Diyos ay abala sa kanyang paggawa, ay sumasalisi sa kanyang likod ang diablo upang dalhin sa kapahamakan ng mga tao. At hindi rin po tamang isipin na ang Ama ay para lang isang nagiging, sabi nga ay sympathetic sa atin kapag tayo ay dumadaan sa tukso. Nagsisikap na tulungan tayo sa abot ng kanyang makakaya. At sa huli, ay hindi napigilan ang tukso at hindi nagtagumpay. Mga kapatid, hindi po tama na isipin na ganon ang karakter ng ating Diyos. Na siya ay nalulungkot na lamang kung hindi natin mapagtatagumpayan ang temptations at wala siyang nagawa. At upang lalong masagot ang ating mga theological questions, dapat po tayong magkaroon ng malinaw na pag-unawa sa kahulugan ng salitang temptation. Generally, ito ay may negatibong kahulugan, hindi po ba? Subalit, kapansin-pansin sa sinabi din ni James or ni Santiago sa verse 13, and I will quote po, babasahin ko yung verse, "Let no one say when he is tempted, I am tempted by God. For God cannot be tempted with evil, and He Himself tempts no one." Ito po ay kasing kahulugan ng kung iaatras natin ng ating pag-aaral ay andoon sa verse 2 na nakapaloob ang salitang trials. Kaya po,
we can conclude or we could translate yung sixth petition as, do not lead us into trials. Take note, brothers and sisters, that our sovereign God sends trials in the lives of His children. Our first parents, Adam and Eve, faced trials of the forbidden fruit. Abraham also faced trials of being told to offer up Isaac. And our Savior was tried for 40 days by the devil in the wilderness. In the trial, we are tested. In any trial, there are two possible outcomes. Namely, yung pagpasa at yung pagkabigo o yung pagbagsak. A trial or test has a moral dimension. A test, however, does not mean we necessarily will fail. When God tests us, He does not thereby push us into sin o itinutulak niya tayo sa pagkakasala. Hindi po. Ipinapakita po ng scriptures na mayroong mabuting dahilan bakit tayo may trials sa buhay. Sinabi ni James, the testing of your faith develops or produces perseverance. According to chapter 1 verse 3. Tulad ng isang ginto na dumadaan sa mainit na apoy upang lalo pa siyang maging pure or dalisay. Only trials remove impurities. At in terms of our faith naman, the only trials will show whether we really trust in the Lord alone, whether we desire His fellowship above all else. At kung i-apply din po natin ito sa buhay ng tao, hindi ba't at ang isang sundalo ay dumaan muna sa paghahanda at sa mga mabibigat na pagsubok bago siya maging isang ganap na sundalo? Ang mga trials na ito ang makapagsasabi kung ang isang kadete ay fit magpatuloy bilang isang sundalo. Lahat ng mag-aaral ay sasailalim sa mahabang taon at panahon ng pagsubok bago sila maging biyasa at bago sila makatapos doon sa kanilang asignatura. Sa pamamagitan ng pagsubok, tayo po ay natututo at bumubuti. At the same time, ang mga pagsubok ay naglalagay din sa tao sa kabiguan. Some gave up to temptation dahil sa kanilang sariling gawa at pagpapasya. Ano po ba ang mga kaparaanan ng Diyos upang makita na ang isang mananampalataya ay nasa tamang kalagayan o hindi? Maari nating sabihin na inaalaw niya ang mga pagsubok o yung mga trials, gaya ng persecution, mga kahirapan sa buhay, kawalan ng kabuhayan o maging ang karamdaman. Maging ang karangyaan sa buhay ay isang form of trials or temptation sa tao. Malaki ang compensation sa bagong work, subalit mangangailangan naman na pumasok ka ng linggo. Or ipadadala ka ng malaking kumpanyang ito sa ibang bansa. Subalit sa bansa naman na yon ay walang sound Christian church. Mga pagsubok gaya ng hindi pagpapahalaga sa mga sinumpaan sa harap ng Diyos. Gaya ng profession of faith, yung business contracts, and even maging ang marriage. In these sorts of trials, mga kapatid, the Lord brings out whether we really depend on Him, whether we live for His kingdom and His glory, whether we are willing to face the pain that may come with obedience, or whether we trust ourselves or live for our own comfort and glorification.
Minsan naman ay komo alam na natin na may blessings mula sa pagtatagumpay sa trials, ay natutukso din po tayong magsabi ng may pagyayabang. Bring them on. Ipapakita ko na malakas na ako laban sa tukso. Delivered na ako dyan. At nakalimutan na natin yung ating natutunan sa simula ng pag-aaral ng Marks of the True Prayer sa Heidelberg Catechism. It is humility, mga kapatid. Huwag nating kalimutan ng lessons and examples ng mga mananampalataya sa Biblia na magsabi ang Panginoong Yesus kay Peter doon sa Matthew 26:41. Watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Isipin natin si Peter. Napaka-heroic ng kanyang mga pananalita. Handa siyang mamatay para kay Jesus. Ganun din ang lahat ng mga alagad. Subalit nang usigi na ang ating Panginoon, they all fled. At si Pedro ay tahasang nag-betray sa Panginoon. Makatatlong ito. The Lord Jesus has warned him that the spirit is willing, but the flesh is weak. Beloved, I think naririnig nyo naman ang nasa likod ng ating pagsasalita. Kaya po itutuloy ko po ito. Beloved, if we have learned anything at all as Christians, it should be that we need to be humble and thoroughly aware of our weaknesses. As many students face a big test, will go in with a lump in their throats. Paalisin ko ba yung lump sa ating throat? Para po malinaw, mga kapatid, if we have learned anything at all as Christians, it should be that we need to be humble, thoroughly aware of our weaknesses. Many students, having faced a big test, will go in with a lump in their throats, even though they studied hard. So as God's children, the very thought of a test of our faithfulness should bring a lump to our throat. And that humble self-awareness, mga kapatid, is enough. Enough na reason yon upang manalangin tayo. Father, help me. Hindi ko alam to. I know your will. I want to do your will. But Father, natatakot po ako. I know it is for my good, but I'm scared. Hindi na nga po natin pag-uusapan yung mga persecution at as part ng pagsubok ng isang mananampalataya, at ito po ay nangyayari. Lubhang nakakatakot na tayo ay pinapersecute ng isang bansa o ng isang grupo na hindi naniniwala sa ating Panginoon. Doon na lamang tayo sa mga nararanasan nating pagsubok sa araw-araw. Sa mga anak na hindi nagpapakita ng humbleness at respect sa kanilang mga magulang, at doon naman sa mga magulang, ano ang inyong response sa inyong mga anak? Or sa mga pagsubok na nararanasan natin sa pakikisalamuha natin sa tao sa labas ng ating mga tahanan, at maging sa pagpili ng salitang bibitawan sa ating mga mahal sa buhay, kung ito ba ay makakasakit or makakabuti sa kanila. Ang mga ito po ang pang-araw-araw na pagsubok na nasa ating harapan, at ating marapat na idalangin ng may pagpapakumbaba sa Diyos. Lead us not into temptation. Na huwag niyang hayaan at matukso tayong gumanti ng masasamang salita
or gumawa ng hindi maganda. Indeed, if we know ourselves, if we know the ferocious efforts of the devil, if we know the attractiveness of the sinful world, then temptations are certainly not to be desired. To pull the pull to sin or yung batak o yung hatak ng kasalanan is so strong and our legs are so weak. Kailangan nating maging tapat sa ating mga sarili, mga kapatid. Kapag tayo ay nananalangin na ilayo tayo ng Diyos sa tukso, ay hinahayaan naman natin ang ating sarili sa sitwasyon na kung saan marami ang temptation. Hindi po yun ang karunungan o ang katapatang espiritual na nasa ating pananampalataya. Hindi maaari na habang inaamin natin sa Diyos ang ating kahinaan, ay kusa naman tayong lalapit sa mga sitwasyon kung saan naroroon ang tukso. How can you ask the Lord to spare you from temptation while you seek them out? Kaya po mahalaga sa isang mananampalataya na mayroong humble self-awareness. Na dito inaakay tayo na manalangin at hilingin sa Diyos, Father, lead me not into this temptation. Ang katotohanan nito ay dahil sa sovereign wisdom ng Diyos, nalalaman niya kung ano ang mabuti para sa ating pagpapabanal or sanctification. Ang temptation ay siguradong darating. Kaya dapat dito ay marapat na tayo ay humiling din sa Diyos na palakasin niya tayo upang mapaglabanan natin ang mga pagsubok at maging matagumpay ayon sa kanyang biyaya kay Kristo Jesus. Mahalaga din po, mga kapatid, ang pananalangin sa banal na Espiritu. Hindi tayo mananalangin sa banal na Espiritu upang makapag-speak in tongues tayo. Kung hindi upang ikos niya tayong maingatan natin ang ating mga dila sa pagsasalita ng hindi maganda. Nananalangin tayo sa banal na Espiritu, hindi upang tayo ay mas slain in the Spirit at bumagsak patalikod at tumawa ng walang humpay habang nasa sahig, kung hindi upang tayo ay makalakad ng matuwid sa daan ng Espiritu at katwiran. Habang nire-resist natin ang daan ng mundo at ng laman, and being able to give a reasoned defense of our Christian hope, brothers and sisters, it is not just a matter of putting on the armor of God, but also praying in the Spirit with all prayer and supplication. We are to keep alert with all perseverance. Yan po ay binanggit ng Ephesians 6, verse 18. Sa panalangin pong ito, tayo ay totoong ini-encourage maging ni Paul sa kanyang mga sulat sa mga taga-Corinth na sinasabi, walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Subalit tapat ang Diyos na hindi niya ipahihintulot na kayo'y tuksahin ng higit sa inyong makakaya. 1 Corinthians 10:13. Subalit dapat din tayong magsumamo sa Diyos para sa kanyang biyaya. Hindi po maaaring baliwalain ito dahil sa kaparehong passage din ay nagbabala din si Apostle Paul na huwag tayong maging overconfident. Mas malakas pa ba tayo kaysa sa Diyos? Yun ang sabi mismo ni Apostle Paul. Hindi po. Dahil ang mga tao na sa tingin nila ay malalakas sila ang mga kadalasang naunang bumagsak. At pagdating po sa temptations, sa pagkaalam natin kung gaano tayo kahina, ay mapagpakumbaba tayong lumapit at magsumamo sa Diyos and lead us not
into temptation. At kasabay dito, dahil alam natin na ang tukso ay siguradong darating, marapat tayong tumingin at lubos na umasa sa ating Diyos, sa Kanyang biyaya ng Espiritu upang malabanan po ito. At ang pagtingin ito sa ating Diyos ay marapat gawin ng may lubos na pagtitiwala, with utmost confidence sa Kanya. Kaya po, the second sermon points, absolutely sure of our Father. We end with a doxology and Amen. We are used to finishing our prayer with the words, "For yours is the kingdom and the power and the glory. Amen." Kapag ating tinignan ang passage ng Lord's Prayer doon sa ating mga Bibles, hindi naman natin nababasa doon ang mga katagang ito, hindi po ba? Subalit mayroon siyang mahabang kasaysayan. Ang mga katagang ito ay matatagpuan sa ilang mga lumang salin ng manuscripts. Mag-iiwan ito ng katanungan. Kung ito ba ay kasama sa actual teachings ng Panginoong Hesus sa panahong itinuturo niya ang Lord's Prayer sa mga alagad? Pero po, wala pong duda na ang katagang ito ay ang mas biblikal na paraan sa pagtatapos ng ating pananalangin. Makikita natin ang parehong mga salita mula sa panalangin ni King David sa 1 Chronicles 29:11-13. Noong siya ay andoon na sa huling panahon ng kanyang buhay, kanyang sinabi, "Yours, O Lord, the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor. Yours, O Lord, is the kingdom. You are exalted as head over all. Wealth and honor come from you, and you are the ruler of all things. In your hands are strength and power to exalt and give strength to all. Now, O God, we give you thanks and praise your glorious name." Mas detalyado, di po ba? Ang mas detalyadong pahayag na ito ni David ay nagbibigay ng malinaw na pananaw sa kung papaano natin tatapusin ang ating mga pananalangin. It is what is called a doxology, ang kapahayagan ng pagtatapat at pagpupuri sa Diyos. In effect, we are telling our Father why it is that we have been praying to Him and not to anyone else. We are confessing that He alone has the power to hear and answer prayer. Furthermore, by praying to Him, we confess that not only do we know He is able, we also know He is willing. Kaya sa ating mga panalangin ay hindi nababatay doon sa kung gaano kalakas tayo manalangin or kung gaano ka-emotional natin ito dinideliver sa harapan ng Diyos. Kung hindi ito ay ang mga kahilingan ng mga anak ng Diyos na binigyan ng pahintulot na makalapit sa trono ng biyaya ng Diyos, ang ating tagapamagitan, si Jesucristo. Alam natin na ang Diyos ang kailangan natin bago pa lamang tayo, or alam na ng Diyos ang ating mga kailangan bago pa lamang tayo humiling sa Kanya. O hindi pa man natin natatanggap ang mga kasagutan sa ating mga panalangin, by faith, we know na sa takdang panahon ay siguradong siya ay tutugon. At totoo na ang kanyang mga tugon ay nakakagulat. At madalas din nating nami-misinterpret o hindi maunawaan. Hindi ito fault niya. Kung hindi, tayo mismo ay hindi nakauunawa ng lubos sa ating totoong kahilingan or kailangan. In these last words, however, we confess that God
will hear us. We are sure of Him, of His faithfulness, even when we are not so sure of ourselves. For that is what faith is all about, being sure of God and His promises. Furthermore, mga kapatid, we make clear to our Father once more our ultimate purpose for having asked all these things. It was because we seek His kingdom and His righteousness and the glory of His name. That means if we ask something which would not serve His kingdom and glory, well, then He doesn't have to give it to us. Papaano po tayo makakasiguro na didinggin tayo ng Diyos? Siguradong sigurado po. Dahil ito mismo ang lumalabas sa salitang Amen. Kung ang ating wika, o ang ating wikang Pilipino, ang pagbabatayan, ang meaning nito ay siya nawa, o hari nawa, o ang Diyos nawa. Subalit ang salitang Amen or Amen sa Hebreo ay kaparehong salita ng salitang pananampalataya or faith. Gaya ng ang Diyos ay nangako kay Abraham ng isang anak na lalaki. At mababasa natin na si Abraham ay naniwala sa Diyos. Abraham believed God. We could just as well translate that Abraham said Amen doon sa pangako ng Diyos na yon. Tinanggap ni Abraham ang pangakong ito bilang totoo at tiyak ng walang pag-aalinlangan. Pinapaalala sa atin na ang panalangin ay ang dakilang pagkilos ng pananampalataya. Narito tayo ay nananalangin sa Diyos na hindi nakikita. Hindi nagsasalita na sa pamamagitan ng naririnig na tinig. Humihiling tayo sa mga bagay na Kanyang ibigay na minsan ay sumasalungat sa ating pangsariling naisin at pakinabang. Kung tatanungin natin ang ating sarili kung nadarama ba natin ang Diyos ay talagang andyan at nakikinig sa atin, ang sagot natin kadalasan ay negative or negatibo. Parang hindi. Ang pakiramdam ng ating puso ay taliwas at hindi sigurado. We certainly desire that our Father will hear our prayer, but in the end, we live by God's word, where He has promised that He listens to the cries of His children. And they are known to Him before those petitions leave our lips. And we look to Jesus Christ, in whom every last promise of our Father has been proven true. For Jesus Christ, sabi po ni Apostle Paul, for all the promises of God find their yes in Him. That is why it is through Him that we utter our amen to God for His glory. 2 Corinthians 1:20. Dahil po kay Kristo at sa Kanyang ganap na pagtupad sa pangako ng Diyos, nagkaroon tayo ng isa ding ganap na pagkakatiwala na ang Diyos ay kasama natin, tutugon sa atin, at mag-iingat sa atin. Brothers and sisters, that is what is contained in that word, Amen. It is the word of total commitment. We have to ask ourselves, pinaniniwalaan nating totoo ang salitang Amen kapag tinatapos natin ang ating mga panalangin? Or ito ba ay sinasambit natin ng patanong, Amen? Or tiyak, Amen? Ganun po ba ang ating pagbigkas? Tingnan po natin habang tayo mananalangin mamaya. Katulad ng isang bata na walang alinlangang tumalon mula sa mesa patungo sa kanyang ama, na nakaabang upang siya ay saluhin. Maaari nating ihalin tulad ito sa pananampalataya. When we conclude our prayer, we say Amen. We jump off the table
and the sure knowledge that our Father will catch us and carry us in His arms. Yon ang pananampalataya. Subalit minsan tumataliwas ang pananampalatayang ito na binigay ng Diyos sa ating mga desires. Pagtatapos, brothers and sisters, do approach our Heavenly Father in humility of heart. In all the things you ask of Him. At the same time, humility does not exclude yung pong confidence. It go hand in hand sa ating pong mga pananalangin at sa ating buhay bilang mananampalataya. That is confidence in your Father's power, love, and care. You ask Him because He is your Almighty God and your faithful Father in Christ. Therefore, do not hesitate to say Amen and step off the table of and step out of the table of our self-sufficiency kung hindi umasa tayo sa ating Panginoon. As you look to your gracious Father in total confidence and childlike dependency. Then, mga kapatid, you will be able to live and die in the joy of your only comfort. Amen. Tayo po ay sumandaling yumuko at tayo ay manalangin. Dakilang Ama, kami ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagbibigkas ng iyong mga salita. Sa pagtuturo sa amin ng kahalagahan ng pananalangin, Panginoon, at sa panahong ito na nagwawakas yung amin pong taon at ang aming ding pong series na sermon na amin pong tinatalakay. Panginoon, Ikaw dawa ang patuloy na mangusap sa amin. Ikaw ang patuloy, O Diyos, na magbukas ng puso at kaisipan ng bawat isa at ma-transform ang aming buhay, ma-renew ang aming mga kaisipan towards You, O Lord, sa amin bilang aming Diyos, ang aming kalakasan, ang aming pag-asa sa buhay na ito. Panginoon, gabayan mo kami at habang tinatapos namin ang aming pong best first service na ito, nawa ay ingatan mo kami all throughout the coming days and coming week ng aming pong mga buhay. At muli, hinihiling po namin na gabayan mo kami, Panginoon, kung papaano ang aming Panginoong Yesus ay nagturo, kung papaano kami mananalangin, nawa ito ay patuloy din na aming mabigkas. Tayo pong lahat sa Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy kingdom come, thy will be done, as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen.